Send the light, the blessed gospel light. Sa ating pong unang quotation, galing po kay The Coach from RaiseYourMind.com. Life can have hundreds of reasons to give you worries and problems. But in return, always remember that God will give you 1,000 reasons to be happy. Opo, mga kapatid, ang ganda po ng quotation natin sa umagang ito. Ano ho? Ang buhay po natin ay maaaring magbigay sa atin ng hundreds of reasons to give you worries. Tayo po ay marami po tayong mga alalahanin sa buhay po natin. Ano? Subalit, lagi po nating tandaan, mga kapatid, that God will give you 1,000 reasons. Ay, 10 beses namang ibibigay ng Panginoon yung mga reason, yung mga dahilan na tayo po ay maging maging masaya, mga kapatid. Kasi, alam niyo po, sa pag-aaral ng banal na kasulatan, yung mga problemang inaalaw ng Panginoon sa atin na ating maranasan, yan po ay kapakinabangan sa atin. Ano po, mga kapatid? Hindi nga lang ho natin alam yung mga dahilan, yung mga purpose ng Panginoon. Pero, ang number 1 yan ay lalo tayong maging malapit sa Panginoon. Lalo tayong matibay sa ating pananampalataya. Kaya, purihin natin ang Diyos, mga kapatid, sa umagang ito. Good morning, good morning, good morning, good morning po sa ating lahat. Ayan, purihin natin ang Panginoon na tayo po ay muling magkasama. Smile naman po dyan, mga kapatid, kahit hindi ko po kayo nakikita. Smile po kayo. No? Tawanan lang natin ang mga suliranin natin, ipagsa Diyos natin, at sa umagang ito ay hayaan po natin ang Panginoon ang magsalita sa atin at damhin natin, mga kapatid, ang kanyang patnubay, ang kanyang biyaya, at ang yakap ng kanyang pagmamahal sa bawat isa sa atin. Tandaan po natin, mga kapatid, no? Ang sinasabi ng banal na kasulatan na mahal tayo ng ating Panginoon. Ano man po ang ating kalagayan, sa mga sandaling ito, ano man ang ating mga pinagdaraanan, we are rest assured, mga kapatid, na tayo po ay mayroong Panginoon na handang makinig, na handang sumaklolo at nagmamahal ng lagi sa bawat isa. Kung tayo po ay tutungo na at tayo po ay mananalangin, mga kapatid, humingi tayo ng gabay at patnubay ng ating Panginoon. Dakilang Diyos, Amang Banal na mapagpala po sa lahat sa unang araw ng sanlinggong ito. Panginoon, kami po ay muling nagkasama-sama, kami bilang inyong mga anak, sa kabila po na malalayo po ang bawat isa sa amin sa pamamagitan ng ganitong komunikasyon. Panginoon, pinasasalamatan po namin kayo ng labis sapagkat binigyan mo po kami ng pagkakataon upang kami po ay sama-samang magpasalamat kami, pumuri kami, sumamba kami, mag-aral kami, matuto sa inyong mga salita. Nawa sa pamamagitan po ng gabay ng Banal na Espiritu, buksan ang aming mga puso't isipan, ipagkaloob mo po sa amin ang pagkaunawa upang ang mga salita mo'y magsilbing gabay namin sa aming araw-araw na buhay at maging ikalago, ikatibay ng aming pong pananampalataya at magkaroon kami ng buhay at lumalagong relasyon sa aming Panginoon. Ama, ipatawad mo po sa amin ang aming pagkukulang at ang inyong mahal na bendisyon ay gawad sa bawat isa sa amin. Lahat ng mga tahanan na kung saan ay napapakinggan ng inyong mga salita, i-bless mo po, Panginoon, ang bawat sambahayan ng aming po mga kapatid na malayo at malapit sa kanila, ang buong pamilya nila. Pagpalain po, Panginoon. Salamat po ng marami, patawad ang aming pagkukulang at pagkakasala at gabay niyo po ang inyong lingkod, Panginoon, sa pangalan po ng aming Panginoon Yesus. Amen. Okay. Good morning po muli, mga kapatid, sa bawat isa sa atin. Ang ating pong paksa ngayong umaga, dahilan sa tayo po ay nasa kalagitnaan ng buwan po ng Agosto at ang pinakapaksa po natin, yung ating pinakatopic for the month of August ay isang nagkakaisang iglesia. Ano po? So, binibigyan natin ng emphasis ang iglesia.
Tandaan po natin, ang iglesia ay mga tao, mga mananampalataya na tinawag ng Panginoon na mula sa madilim na bahagi ng ating mga pamumuhay tungo sa pagtanggap natin sa biyaya ng ating Panginoon, tungo sa kaluwalhatian, kabanalan, katuwiran. At tayo po mga kapatid, mga mananampalatayang ito ay magkasama-sama at nabuo at tinatawag na iglesia. At sa ating mga pag-aaral mga kapatid, kung paano ang iglesia ay lumago, ang iglesia ay magkaisa, ang iglesia ay patuloy sa kanya pong misyon, mga kapatid. Ang iglesia ay patuloy na nananatiling dalisay sa harapan ng ating Panginoon. Ay mayroon pong mga kaakibat na gawain o tungkulin o duty ng iglesia. Ang iglesia, mga kapatid, ay mayroon pong mga namumuno dyan. May mga opisyalis, may mga lingkod ng ating Panginoon upang pangunahan. Ang unang iglesia na pinangunahan, mga kapatid, ng mga apostol. Simula noon ay na-organize ang iglesia. At sa panahon natin ngayon, mga kapatid, tinutukoy po ang iglesia na walang iba kundi ang iglesia natin na Seventh-day Adventist Church na ngayon, mga kapatid, ay mayroon pong napakahalagang duty o tungkulin na ginagampanan upang ang ating pong iglesia ay manatili na nakafocus sa kanyang misyon at vision. At isa sa mahalagang tungkulin, mga kapatid, ng ating iglesia, una yung pangalagaan, ang kapatiran, ang bawat miyembro, ang bawat sangkap ng katawan. Tayo po ay bahagi po kasi ng katawan ni Kristo, ang kanyang iglesia, upang mapalago sa ating espiritual na buhay, upang mapanatiling nagkakaisa ang iglesia. Ito ay sa pamamagitan po ng tinatawag na pagdidisiplina. Siyempre, sa iglesia, mga kapatid, ay mayroon pong disiplina. At ngayon, kung paano natin pakitunguan yung mga nagkakamali na mga kapatid. Hindi po naman lahat po ng mga kapatid yan ay perfecto kaagad. Di po ba? Tayong lahat ay nagkakamali. Subalit ang iglesia, mga kapatid, ay mayroon pong mga pamamaraan kung paano ang mga pagkakamali sa loob ng iglesia ay naitutuwid at naitatama. Ngayon, ang sabi sa atin dito, mga kapatid, narito yung tatlong mahalagang bagay na sa mga nagsisitayo bilang mga taong kinatawan ng Diyos upang maglingkod sa kapakanan ng iglesia. Binabanggit po muna dito, mga kapatid, yung mahalagang katangian ng mga taong kakasangkapanin ng ating Panginoon upang pangunahan ang kanyang iglesia. Number one, ang tao kasi, ang sabi dito, ay yun lamang mga tinuruang ng gayon ng Diyos. O siyempre, mga kapatid, yung mga tinuruan ng Diyos. Tayong lahat, tinuruan naman tayo, di po ba? Pero sa iglesia ay mayroon pong tinatawag na spiritual gifts. Itong mga spiritual gifts na ito ay may mga evangelista, may mga pastor, may mga guro, mayroong linya sa medical, iba-ibang mga talento, mga kapatid, na ipinagkaloob. Ito po yung una, tinuruan sa tinatawag na special o natatanging paglilingkod sa loob ng iglesia. Pangalawa, mayroong pusong ginagawan ng espiritu. Opo, mga kapatid, hindi po pwedeng manguna sa loob ng iglesia kung wala ang gabay ng banal na espiritu. At ang pangatlo, ang kanilang kabuhayan ay nahahayag ang buhay ni Kristo. And then, doon pa lamang, mga kapatid, na maaaring magsipagtayo sila bilang mga taong kinatawan ng Diyos upang maglingkod sa kapakanan ng iglesia. Alright. Ang sabi sa atin dito sa Desire of Ages, page 805 to 806, dito po, ito pong
mga quotation na ito na hango, no? Dito sa aklat po ng Desire of Ages, binabanggit po dito yung kung paano na iginagawad o ipinatutupad ang pagdidisiplina sa mga taong o sa mga kaanib ng iglesia na nagkakamali. Sino mang inyong patawarin ang mga kasalanan, wika ng ating Panginoon Kristo ay pinapatawad. Okay? Iba po kasi yung ang tayo ay nagkasala sa ating kapwa. Maaring humingi tayo ng tawad personal. Pero kapag ang ating pong ginagawa o nagawa ay involve ang ating pong iglesia, ito po ay may kinalaman sa ating pong kabuhayan, estilo ng ating kabuhayan. Nabanggit ko po sa mga nakaraang umaga na hindi po pwede yung kung ano yung gusto nating gawin kahit mali at kahit lihis sa pamantayan ng iglesia ay malaya tayong gumawa o malaya nating gawin. Hindi po pwede yon, mga kapatid. No? Mabubuhay tayo ayon sa pamantayan. Hindi naman po nangangahulugan na sinasakal natin. Sinasakal natin ang bawat miyembro ng iglesia. Hindi po ganon. Ibig sabihin yung karapatan niya na hindi mo ibibigay. Hindi po karapatan yon, mga kapatid. Yun ay pagkakamali. Ayon kung paano natin iayon ang buhay natin, ayon sa pamantayan ng iglesia, sapagkat ang lahat ng mga pamantayang ito, tayo po'y naniniwala, ito po ang kalooban ng ating Panginoon, sapagkat ang buhay natin kapag tayo nananatili sa loob ng iglesia, ang patutunguhan po natin ay buhay na walang hanggan. Tayo ay naghahanda, tayo ay papalapit sa kawakasan na ang lahat ng ating pumakaanib sa iglesia hanggat maaari ay maayon sa buhay na ayon sa kalooban ng ating Panginoon. Kaya nga't yung mga napagkakamali, ang sabi dito ay sino man inyong patawarin ang kanyang mga kasalanan. Opo, mga kapatid, hanggat maaari ay manatili po yung ang bawat isa ay naayon sa pamantayan, pero kung pagkakamali ang pinag-uusapan, as long as na mayroon pong paraan upang maituwid, ay igagawad ang pagpapatawad. Ang ibig sabihin, mga kapatid, ay tutulungan ang mga kapatid sa mga pagkakamali na nagagawa sa loob ng iglesia. At sino mang hindi ninyo patawarin ang mga kasalanan, ay hindi patatawarin. Ito po yung pagkatapos po na gumawa o ginawa ng iglesia, ginawa na po ng mga opisyalis ng iglesia, ang lahat po ng mga pamamaraan upang yung ating tinatawag na erring member, no, ay maisauli po natin. Ibig sabihin, yung reclaim po natin, mga kapatid, makapanumbalik yung kapatid sa pamantayan ng iglesia. Pero kung ito po ay hindi na po o wala na pong siya na po ang magpapasya, mga kapatid, ang iglesia po, doon pa lamang po siya magpapasya. Yun ang sinasabi na ay hindi na patatawarin. Ang wika ng ating Panginoon, hindi pinatatawad. Dito'y hindi binibigyan ni Kristo ng sino mang tao ng layang humatol sa iba. Hindi po nangangahulugan, mga kapatid. Wala po kasing sino man na po pwedeng humatol. Maging ang pastor, mga kapatid, hindi po pwedeng siya po ang magdidisiplina. Maging ang yung lupon ng iglesia, kundi ang buong iglesia, sila po ang magpapasya. Kaya po napakaselan po nito, mga kapatid. Dadaan po tayo sa tinatawag na proseso. Ako, mga kapatid, hanggat maaari ay ayaw ko pong magdisiplina o kaya naman yung disfellowship. Ang ibig sabihin ng disfellowship ay tatalanggalin sa talaan ng iglesia. Alam niyo po kung bakit? Ay masakit po sa damdamin ng mga taong dinidisfellowship. Masakit po yun, mga kapatid. Pangalawa ay napakahirap. Napakahirap nga mangaral. Gumugugol tayo ng panahon ng salapi, effort, pagod. Pagkatapos, pagdating ng araw, didisiplinahin lang, ititiwalag. Napakahirap po. Hanggat maaari ay tulungan natin ang mga kapatid. Pero kapag dumating na yung, ang sabi po dito ay
kung mapilit, binanggit po dito yung salitang, kung mapilit pa rin sila sa paggawa ng pagkakasala, ang hatol na sinasabi ninyo mula sa salita ng Diyos ay igagawad sa kanila sa langit. Ay sila na po ang magpapasya. Kaya yung final decision, nasa kanila rin po. Kapag sinulatan ang kung hindi po personal o sulat na kapag sinabi ng kapatid, oo, tanggalin nyo na ako sa iglesia. Ay sila na po ang magpapasya. Ano po? At hindi na po ang iglesia ay igagawad lamang po yung kung ano yung ipinasya ng kapatid. Subalit ang sabi dito, hanggat maaari, ito po yung layunin ng ating pong iglesia. Ito'y karapatan lang ng ating Panginoon, yung humatol. No? Sapagkat ang sabi niya sa Mateo Kapitulo 7, talatang 1, huwag humatol ang sinuman. No? Para hindi tayo din mahatulan. Subalit, ang sabi dito, ibinibigay niya sa iglesia sa tatag na kalagayan nito. Anong ibig sabihin? Tingnan ko po sa salita dito sa English. Ang sabi niya, it is the prerogative of God. Tanging ang Diyos lamang ang mayroong karapatan na humusga o humatol. But on the church in its organized capacity, tandaan po ninyo, ito pong organized capacity, He places a responsibility for the individual members. Toward those who fall into sin, the church has a duty. Ito po, mga kapatid, ang iglesia ay mayroon pong kapanagutan at may tungkulin na magbabala. Ano po, paalalahanin natin o magpaalala, magturo, no? Magturo at kung maaari ay magpanumbalik. Yun po yung mahalagang approach, mga kapatid. Yung papanumbalikin natin, no? I-revive, strengthen muli natin, pa-inspired natin, yung encourage muli natin ang ating pong mga kapatid. Sumawata ka, sumuway ka, mangaral ka, wika ng ating Panginoon, ng may buong pagpapahinuhod. Buong pagpapahinuhod. Kapag isinagawa po ito, mga kapatid, buong pagpapahinuhod. Huwag po tayong magsawa. Huwag po tayong mainis, mga kapatid. Huwag po tayong magalit. Kundi kaawaan po natin sila. Dahil sila po ay mga erring members natin sila, pagpapahinuhod at pagtuturo. Ayan. Pakitunguhang may katapatan. Dapat po yung fairness. Huwag po tayong one-sided, mga kapatid. Minsan kasi one-sided eh. Ang nakagagawa ng pagkakamali. Pakitunguhang may katapatan ang nakagagawa ng pagkakamali. Babalaan ang bawat kaluluwang nasa panganib. Kasi kapag nakikita po natin yung ginagawa ng kapatid, siya po ay mapapasa panganib. Hindi po ba ay kaawaan po natin, kahabagan natin, idalangin po natin sila. Huwag hayaang madaya ang sino man sa kanyang sarili. Tawagin ang kasalanan sa sadyang kasalanan nito. Ipahayag ang sinabi ng Diyos tungkol sa pagsisinungaling, paglabag sa pangingilin ng Sabat, pagnanakaw, pagsamba sa mga Diyos-Diyosan at lahat pang ibang mga kasamaan. Mga kapatid, binanggit lamang po itong mga ito. Pero maliban dito, marami pa po, mga kapatid. No? Kaya nga po, bago natin binyagan ang isang kapatid, ay itinuturo po ang ebanghelyo, itinuturo ang pamantayan, ang doktrina, katuruan ng iglesia, at kung paano mamuhay na ayon sa kalooban ng ating Panginoon. Pero hindi naman po natin magagawa, mga kapatid, na hindi po magkamali ang ating po mga miyembro. Subalit, hindi po natin tinotolerate ito. Meron pong binabanggit dito, mga kapatid, mamaya ay dadako tayo diyan.
ang kung ang sabi niya dito, kung mapilit na rin sila sa paggawa ng pagkakasala, ang hatol ay sinabi ang hatol na sinabi ninyo mula sa salita ng Diyos ay igagawad sa kanila ng langit. Sa pagpili nila sa kasalanan, kapag pinili po nila na magpatuloy sila doon sa kanilang ginagawa at ayaw na pong makinig, ay humihiwalay sila kay Kristo. Yan po ang masaklap. Yan po ang napakahirap, mga kapatid. Humihiwalay na po sila kay Kristo, na dapat ipakilala ng iglesia na hindi niya sinasang-ayunan ang kanilang mga ginagawa. Ito po, mga kapatid, yung sinasabi ko, hindi po kasi maaring itolerate o sasang-ayunan o tatanggapin o pababayaan na lamang ng iglesia kasi yung mga ginagawang ito ng pagkakamali ay nakasisira po sa loob ng iglesia. Nakasisira sa imahin ng iglesia. Kaya po itinutuwid hanggat maaari. Itinutuwid ang mga pagkakamali. Pero kung mapilit sila, mga kapatid, ay talagang tatanggalin po sa loob ng iglesia. Kumbaga, masakit man pong gamitin ko itong ilustrasyong ito. Di po ba, kapag daw yung isang tiklis, isang kaing na kamatis, at ilalagay mo yung isa na bulok, abay, mahawa yung karamihan, mga kapatid. Mayroon pa pong isang kasabihan, ing sakit na po kanuning kalingkingan ay dama ng buong katawan. Ang kapintasan ng isang kaanib ay kapintasan po ng buong iglesia. Kaya po, mga kapatid, halimbawa, may sakit, nararamdaman ninyo na mahapdi at makirot na at halos puputok na yung inyo pong appendix. Anong gagawin ninyo? Hayaan nyo po bang puputok po yan? Mapapasanganib ang buong katawan. Kaya tinatanggal po yan, mga kapatid. Ganyan po sa ating pong iglesia. So, dapat niyang sabihin tungkol sa kasalanan ang sinabi ng Diyos tungkol dito. Dapat niyang pakitunguhan ito ayon sa tinuturo ng Diyos. At ang kanyang gawain ay pagtitibayin sa langit. Yun po ay yung nakakalungkot, mga kapatid, kapag tinanggal po yan. Kung ano man ang tatalian ninyo dito sa lupa, tatalian din po sa langit. Kung ano yung kakalagan dito sa lupa, ay kakalagin sa langit. Kaya nga, pagdating ng araw, ang sabi ng banal na kasulatan sa Apokalipsis, Kapitulo 22, ang matuwid ay lalo pang magpakatuwid. Ang banal ay lalo pang magpakabanal at ang masama ay lalo pang magpakasama. Kapag pinilit ng tao na gawin niya yung kanyang gusto, kahit hindi po nararapat, ay pagdating ng araw, yan po ang mangyayari. Ang banal na espiritu ay hindi na po gagawa sa kanya. Magpakasama at magpakasama na po siya. Ayan. Ngunit, may maliwanag na bahagi sa larawan. Ano po ito? Sino mang inyong patawarin nga ang kasalanan ay pinatatawan. Ang isipang ito ay laging isa-isip. Sa pagpapagal sa mga nagkakamali, hayaang lahat ng mga mata ay nakatuon kay Kristo. Alam niyo po, mga kapatid, yung mga nagsasaayos ng pagkakamali sa loob ng iglesia. Tumingin tayo, mga kapatid, ang gawin nating standard ng pamantayan ay ang buhay ng ating Panginoon Kristo. Na mahalin ang mga nagkakamali sa loob ng iglesia. Hayaan ang pagsisisi ng makasalanan ay tanggapin ng iglesia. Opo, mga kapatid, kapag nakita naman natin na siya po ay nanunumbalik sa ating Panginoon, ang sabi dito ay hayaan ang makasalanan na tanggapin. I-welcome po natin. I-welcome natin ang mga nagsisising mga member natin. Katulad po ng ating Panginoon, ang sabi niya sa babae, ako man ay hindi hahatol, humayo ka at hiwag ka ng magkasala. Ito yung babae na pagkatapos na ang ating Panginoon ay nandoon sa bahay ni Simon, ay kinuha niya yung kanyang pabango, kanyang binasag ito, at pagkatapos ay kanyang hinaplos, ibinuhos sa paa ng ating Panginoon. Kita nyo yung isang taong nagkasala, kung paano pinatawad ng ating Panginoon. Ganun din po, mga kapatid, ang approach sa ating iglesia.
ng may buong pusong pasasalamat. Hayaan ang isang nagsisisi ay akayin palabas mula sa kadiliman na di paniniwala hanggang sa liwanag ng pananampalataya at katuwiran. Akayin po natin mga kapatid. Sa tulong ng banal na Espiritu at sa pagmamahal, ipadama natin sa kanila ang pagmamahal ng ating Panginoon Kristo upang makapanumbalik po sila sa liwanag ng pananampalataya, sa di paniniwala at sa katuwiran. Bayaang ilagay niya ang nanginginig niyang kamay sa maibiging kamay ni Jesus. Ang ganitong pagpapatawad ay pinagtitibay sa langit. So mga kapatid, akayin natin ang mga kamay ng mga kapatid natin, tayong lahat, sa maibiging kamay ng ating Panginoon. Ganyan po mga kapatid, yan ang duty ng ating iglesia. Yan ang duty ng bawat isa sa atin na mga kaanib tayo ng iglesia ng ating Panginoon. Tulong-tulong tayo, kapit-bisig tayo, magmahalan, magkaisa bilang pamilya ng Diyos mga kapatid. Alam niyo po, bilang isang pamilya, di ba? Kapag ang isang miyembro natin sa pamilya ay may sakit, tayong lahat ay parang may sakit. Malungkot tayo. Walang kasiglahan. Kapag sa pamilya ay mayroong problema, may problema yung ating anak, may sakit yung ating anak, may sakit yung ating magulang, mga kapatid, tayong lahat parang napakabigat. Gusto man natin magsaya, hindi natin magawang magsaya dahil mayroong sakit ang ating kapamilya. Sana sa loob ng iglesia, ganun po tayo mga kapatid. Ang ating po mga pastor, ang ating po mga elders, ang ating po mga officers sa loob ng iglesia, mahalin po, tulong-tulong tayo upang panglaguin ang ating po mga kapatid sa kanila pong pananampalataya. At kayo naman po mga kapatid, ganun din naman po kayo. Sana po tulong-tulong, tulungan natin, ingatan po natin ang ating pong pananampalataya. Isakabuhayan po natin upang hindi po tayo maging katitisuran, upang hindi po tayo maging mitsa ng iba na gusto nang humanib sa loob ng iglesia pero sila po ay nahahadlangan dahil nga po nakikita yung mga pagkakamali ng mga kapatid sa loob ng iglesia. Opo mga kapatid, ito po ang layunin ng ating Panginoon. Hanggat maaari, pagdating ng araw, ang sabi po dito sa Efeso Kapitulo 4, talatang 12, sa ikasasakdal ng mga banal, sa gawaing paglilingkod sa ikatitibay ng katawan ni Kristo, hanggang sa abutin nating lahat ang pagkakaisa ng pananampalataya at ang pagkakakilala sa anak ng Diyos hanggang sa lubos na paglaki ng tao, hanggang sa sukat ng pangangatawang kapuspusan ni Kristo, upang tayo'y huwag nang magiging mga bata pa na napapahapay dito doon at dinadala sa magkabila-bila ng lahat ng hangin ng aral sa pamamagitan ng daya ng mga tao at katusuhan ayon sa mga lalang ng kamalian, kundi sa pagsasalita ng katotohanan na may pag-ibig, magsilaki sa lahat ng mga bagay sa Kanya na siyang Pangulo sa makatuwid bagay, si Kristo, upang ang iglesia ay may harap na walang kulubot, walang dungis, walang kapintasan sa harapan ng ating Amang nasa langit. So mga kapatid, idalangin po natin sama-sama na naway sa pamamagitan ng gabay ng banal ni Espiritu sa ating mga buhay, makapamuhay tayo na hindi po ayon sa sanlibutan, kundi ayon sa pagkatawag ng Panginoon sa bawat isa sa atin hanggang sa lubusang makita ang buhay ng ating tagapagligtas. We are a loving, giving and caring and sharing and growing church. Opo mga kapatid, tayo po ay mga mapagmahal, mapagbigay, mapagkalinga, at lumalagong iglesia
we think one of the best ways to show love, to give members of the community is something people might not have the opportunity to do. Opo mga kapatid, ito po yung pribilehyo na maaring o ibinigay ng Panginoon sa atin upang sa loob ng iglesia ay manatili po yung pagkakaisa, pagmamahalan, pag-aangatan, no? Hindi pagkaagatan. The church must be a place of mercy, freely given, where everyone can feel welcome, loved, forgotten or forgiven, and encouraged to live the good life of the gospel. Yun po ang sinabi ni Pope Francis. Ano po? Ulitin ko po. The church must be a place of mercy, freely given, where everyone can feel welcome, loved, forgiven, and encouraged to live the good life of the gospel. Ang sabi naman po ni Peter Bendorf, the church is a home for all to welcome together, regardless of the depth or the heights of your testimony. Opo mga kapatid, tayo ay isang pamilya ng Diyos na inihahanda niya upang salubungin natin sa kanyang maluwalhating pagparito. Tulungan nawa po tayo ng Panginoon, mga kapatid. Manatili po tayong nagtatapat, manatili po tayong italaga natin ang ating mga buhay sa Panginoon. At ang Diyos ay malulugod sa bawat isa sa atin. Pagpalain po tayo ng Panginoon. Sa umagang ito, lahat po tayo bilang kaanib ng iglesia, purihin ang Panginoon. Maluwalhati natin ang pangalan ng Diyos sa ating pong araw-araw na buhay. At ngayon, tayo po ay dadako na sa ating pong pananalangin. Marami po tayong mga prayer request, mga kapatid. Tulungan nawa po tayo ng Panginoon. Samahan niyo po ako sa ating pong pananalangin na ito na idalangin po natin sila. At napakabisa ng pananalangin. Mga kapatid, ako po'y naniniwala dyan. Dakilang Diyos, amang banal na mapagpala po sa lahat. Nagpapasalamat po kami, Panginoon, sa kami ay inyong tinawagan upang maging kaanib, maging kasapi, at maging miyembro ng inyong pamilya, ang inyong iglesia. Sa kabila po ng aming kani-kaniyang mga prinsipyo, subalit sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Ebanghelyo, inyo pong pinagkakaisa kami ng diwa, ng isipan, ng layunin, at ng misyon. Panginoon, tulungan po kami. Lalo tigit ang mga miyembro po namin na mahihina. Tulungan namin sila na encourage namin sila, palakasin, palaguin ang pananampalataya. Panginoon, ang lahat po ng inyong mga ginagamit na instrumento, ang mga manggagawa, ang mga laiko, ang mga kababaihan po namin, kaming lahat, Panginoon, sama-sama po kaming gagawa at maglilingkod sa kapanakanan ng inyong katawan, sa kapakanan ng aming po mga kapatid, mga kaanib sa loob ng iglesia, upang ang iglesyang ito ay manatiling lumalago at patuloy ang kanya pong misyon na ilaganap ang mabuting balita upang marami pang mga alagad na tatawagin ninyo, mga tagasunod ninyo. Sa umagang ito, Panginoon, purihin ang iyong banal na pangalan. Pagpalain niyo po ang bawat iglesia na kinakatawanan ng bawat isa sa amin. Pagpalain niyo po ang inyong iglesia sa kabuuan, sa buong mundo, sa pamamagitan ng kapangyarihan ng banal na Espiritu, Panginoon. I-bless mo po ang bawat iglesia ninyo sa buong sanlibutan. Mahal na Diyos, humihingi po kami ng inyo pong kaawaan, ang inyo pong kahabagan, ang inyo pong kapangyarihan. Kumakatok po kami sa inyo, Panginoon, sa umagang ito, sa pamamagitan po ng aming pong panalangin.
Idinadalangin po namin ng lahat po ng aming po mga kapatid at mga kaibigan, kasama po ng aming po mga sambahayan na kinakatawan po ng bawat isa sa amin. Ang mga miyembro po ng aming po mga pamilya na may mga karamdaman, mahal na Diyos, kaawaan mo po kami. Tulungan mo po kami. Bigyan mo po ng kagalingan ang lahat po ng aming po mga mahal sa buhay na mayroon pong suliraning pampisikal. Kung may mga problemang pampinasyal, Panginoon, ikaw po ang aming nilalapitan sapagkat batid namin hindi po kayo madamot at inyo pong tutustusan ang aming pong pangangailangang pang material at pang financial. Panginoon, sa umagang ito, idinadalangin din po namin na ang lahat ng mga taong naawahan ng COVID, ingatan mo po, Panginoon. Maawa na po kayo, O Diyos, ikaw ang may kontrol ng lahat ng mga pangyayaring nagaganap sa aming pong kapanahunan. Kung ito man po'y pinapahintulot ninyong maganap at nangyayari, purihin ang iyong banal na pangalan sapagkat ang mga bagay na ito'y nagsasabi sa amin ng sanlibutan naming ito ay tunay na hinug na at malapit na ang katapusan ng sanlibutan ito at mahayag na ang aming Panginoong Yesus, aming tagapagligtas sa kanyang pangako na makikita namin na siya ng mukhaan sa alapaap ng langit. Kaming lahat, Panginoon, nawa sa pagsapit ng araw na iyon ay wala pong mawawaglit sa amin ninuman, kundi kami sama-samang sumalubong at magmamana ng buhay na walang hanggan. Maraming salamat po, dakila na naming Diyos. Itinatalaga po namin muli ang aming pong mga buhay, sama po ng aming pong mga pamilya, ang aming pong mga anak, ang aming pong mga magulang, mga mahal namin sa buhay. Sa iyo po mapagpalang kamay. Gabayan mo po kami sa buong maghapon. Ang aming pong mga kapatid na nasa ibang panig ng mundo, Panginoon, ingatan mo po sila sa buong magdamag na kanila pong pagtulog at pamamahinga. Maaring ang ilan sa kanila, tutungo sila sa kanilang mga gawain. I-bless mo po, Panginoon, ang bawat isa. Purihin ang iyong banal na pangalan, mahal na Diyos. Ito po ang aming samo at dalangin. Inihiling namin, pinasasalamatan. Alang-alang po sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Maraming salamat po mga kapatid. Ingat po tayo. Good morning sa inyo pong lahat. Ingatan nawa po tayo ng ating Panginoon sa lahat po ng ating pumanggawain, sa lahat ng lugar na ating pupuntahan. Ang Panginoon ang mag-ingat sa bawat isa. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Enrico Meneses, ang ating po mahal na sekretary dito, Sister Geraldine Miranda Meneses, na nagsasabi po sa ating lahat, God is good all the time.